King. Take me back to that experience. Nasa ospital, and then nakita ng kanyang ama. What is the story? Siyempre, we are all shocked. Especially ako, in denial. Dahil hindi po namin ini-expect talaga na ganun. But then, siyempre, bilang nanay, tatanggapin mo. And siya, hindi niya masyadong natanggap agad. Naging mabigat yung pagtanggap. Pero, ayun, naging okay rin naman po after a while, Tito Boy. Diana, you know why I'm talking about this? Maraming mga nanay, maraming mga bata ang nakikinig sa pag-uusap na ito. And this is a situation that is not isolated. Yung unang reaksyon, can we say that kung ano ng bata? Opo. Pinanganak ko po yung panganay ko na merong cleft lip and palate. So, ibig sabihin po, butas yung lips niya, tapos pati po yung gums niya sa ilalim, yung ngalangala niya. So, syempre, pag nanganak ka, physical, yung una mong makikita, di ba po? So, parang hindi namin siya in-expect na gano'n. So, ako, iyak lang ako ng iyak. Pero, syempre, kailangan ko pong harapin, Tito Boy, di ba, kung ano na yung mga mangyayari. And, happy naman ako na marami akong support system nung time na yun. But listening to how your husband, to your first husband react, na napaka-painful pakinggan. Yes, Tito Boy. Naintindihan mo siya. Anong Naintindihan eksakto ko yung naman sinasabi po. niya? Hindi ko na matandaan yung eksaktong sinabi niya, pero hindi niya syempre po matanggap. Oo. Parang, kahit naman po ako, parang naiintindihan ko yung ganong pakiramdam kasi nararamdaman ko rin. Pero, syempre, kailangan kaming dalawa. We support each other. Pero una po siyang bumitaw. Kaya, ayun, kaya nung time na yon parang I had to, parang ang dami kasi nagtatanong bakit hindi ko daw nilabas yung first pregnancy ko. So, syempre, ayun po yung dahilan dahil kailangan kong protektahan din yung anak ko and then nagkakaroon ako ng marital problems din. So, yun actually yung naging main reason kung bakit din kami naghiwalay. And then, ayun, nakuha ko ng buo yung anak ko, hindi niya nakita. Nakita niya na lang nung time na nakapag-forgive na ako, Tito Boy. Naging maayos kami ulit. Nakita niya na yung bata, okay na, naoperahan na. And nung time na yun, I had to let go kung ano man yung lahat nung sakit. Kasi kahit naman ako siguro may naging kasalanan din ako sa kanya, kaya ganun. Or hindi ko na yun inisip. Kailangan ko na lang na, kasi ang bigat-bigat pong dalin. Siyempre, every time nakikita ko yung bata, ayoko naman hahanapin niya yung tatay niya sa akin nung time na yun. Hindi niya nakikita, hindi niya nakasama. So, ayun, pinakilala ko sa kanya, nakita niya bago rin siya nawala. Naiintindihan ko na bumalik ka doon sa pangyayari sa buhay na yon para mas maunawaan mo yung yakap mo kay Miguel sa mga batang Riles. But isang beses, may kwento, kayo nasa EDSA, nakita ng bata ang isang billboard. Yes, Nakita niya isang billboard. Billboard ata yun ni Miss Vicky Bello. Ni Vicky Bello? Opo, kasi meron siyang parang charity para sa mga may cleft. Okay. Tapos sabi niya, Mami, bakit ganun po yung itsura niya nung bata dun sa billboard? Tapos sabi ko, alam mo anak, ganyan ka rin dati. Pero i-explain ko sa'yo kapag malaki ka na kung ano yung nangyari. Naipaliwanag ko na sa kanya. Naipaliwanag ko na po. Dumating na kami ng Australia, nagtanong na siya. At naipaliwanag ko na. Kasi sa school, medyo nagkakaroon siya ng consciousness dahil, syempre, iba yung itsura niya. Parang, medyo hindi pa po kasi tapos yung operation niya eh. Parang ano pa, meron pang isa. Tinanong ko bakit niya ako tinatanong ngayon lang. Tapos sabi niya kasi, Ma'am, may isa daw siyang classmate na parang binubuli siya, ganyan. Syempre, parang ako, paano ko i-explain? Parang, na-ready ko na rin yung sarili ko kung paano ko i-explain sa kanya. Pero matalino po kasi yung anak ko. Parang sinabi niya na lang sa akin, you don't need to explain kasi tapos na naman daw. And then parang nag-sorry ako sa kanya na kailangan niyang pagdaanan kung ano yung napagdaanan niya. Isipin mo, Tito Boy, 3 months old pa lang siya, operation.
6-months-old operation. Hanggang ngayon, hindi pa rin tapos. Kaya nung happy ako na nasa Australia kasi sa Australia po, yun talaga yung pinaka-main na lugar para dun sa operation niya. Oo. Ang